Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mag-isang umiinom ng wine si Josh nang tumawag ang matalik na kaibigan niyang si Tristan, ang nakatatandang kapatid ni Alex. "How's Alex, dude?" tanong nito sa kabilang linya. "She's okay. Don't worry about her, Tristan," sagot niya. Nasa study room siya. Doon siya dumiretso pagkahatid niya kay Kay sa bahay nito. Pagdating niya roon ay kaagad niyang pinuntahan si Alex sa silid nito upang kumustahin, ngunit tulog na ito. Minabuti niyang huwag na itong istorbohin kahit gustong-gusto pa niya itong makasama at makausap. "Thanks, dude. Tama ang hinala ko na dyan siya pupunta pagkatapos ng breakup nila ng Robby na iyon dahil malapit siya kay Tita Flory," ani Tristan. Tahimik lang siya habang nakikinig sa kaibigan. "Kapag naaalala ko ang Robby na iyon, kumukulo ang dugo ko. Sinasabi ko na nga ba't hindi siya mapagkakatiwalaan. Alam kong paiiyakin lang niya ang kapatid ko." Nasa tinig ni Tristan ang matinding galit sa dating nobyo ni Alex. Kahit hindi niya nakikita ang kaibigan, alam niyang nagtatagis ang mga bagang nito. Hindi naman niya masisi ito. Kahit siya ay ganoon din ang nararamdaman. Nakuyom niya ang mga kamay nang maalala na naman niya ang gabing halos magpakamatay si Alex dahil sa pag-iwan dito ng gagong modelong iyon. Noon lang niya nakita kung gaano kamiserable ang dalaga. Napaka-estupido ng lalaking iyon at nakuha pa nitong iwan at saktan si Alex. Robby had no idea how precious and beautiful Alex was. Hindi nga nito alam kung gaano niya ito kinainggitan nang malaman niya 2 years ago na nobya na nito ang babaeng matagal na niyang iniibig. Josh drank his red wine. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baso nang maalala na naman niya ang isang bagay na labis niyang pinagsisisihan hanggang ngayon na hindi niya ginawa. Ang magtapat kay Alex tungkol sa totoong nararamdaman niya rito. Noon pa man ay mahal na niya si Alex. Kung bakit kasi natakot siyang baka masaktan lang kung sasabihin niya kay Alex na gusto niya ito. Alex loved to tease him. People around them always saw them arguing with each other. Kaya lang naman siya naging suplado at masungit dito dahil ayaw niyang tuluyang mahulog dito. Umiiwas siya sa posibleng kahihinatnan ng nararamdaman niya. Pero napakahirap nitong huwag pansinin. At minahal pa rin niya ito ng palihim. Kahit gustong-gusto na niyang ipagtapat dito ang nararamdaman niya ay hindi niya nagawa. Natatakot pa rin siya dahil hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi nito noon na gusto siya nito o parte lamang iyon ng pang-iinis nito sa kanya. Kahit lumipat sila ng tirahan noon at napalayo siya sa dalaga, kahit kailan ay hindi niya ito nagawang kalimutan. She was always in his mind and heart. Ilang beses na rin niyang tinangkang magtapat at manligaw rito, ngunit naduwag siya. Hanggang sa nalaman na lang niya mula kay Tristan na may nobyo na si Alex. Sinubukan niyang kalimutan ito hanggang sa makakaya niya. Nagpakaabala siya sa trabaho at sa ibang bagay. Sinikap niyang ibaling ang pagtingin niya sa ibang babae. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay napakahirap palang magmahal ng iba kung noon pa man ay inilaan na niya ang puso niya kay Alex. Si Alex lang ang kilala ng puso niya at ito lang ang itinitibok niyon. Oh damn it! He was too much of a coward to tell her what his feelings for her were exactly. Kahit na may pagkakataon na siyang makapagtapat dito ay nahihirapan pa rin siya. Paano ba niya ilalapit ang sarili niya sa dalaga kung alam niyang mahal pa rin ito ang dating nobyo? Gago ang lalaking iyon.
Paano nito nagawang saktan at paiyakin si Alex? Hindi nito alam kung gaano niya pinahahalagahan si Alex. He even sacrificed his own life for her once. Naalala niya noong minsang muntik nang malunod si Alex sa pool. Siya ang nagligtas dito. Muntik na rin siyang mamatay dahil inaapoy siya noon ng lagnat. Pero kahit na masama ang pakiramdam niya, ay iniligtas pa rin niya ang dalaga sa tiyak na kamatayan. Only his mother knew about the incident. Alam nitong may gusto siya kay Alex noon pa man, kaya kinasabwat niya ito na wag nang sabihin sa dalaga na siya ang nagligtas dito. Alam din ng kanyang ina ang mga paghihirap niya sa araw-araw kung paano niya pinipigilan ang nararamdaman. Mas mabuti ng ganoon upang hindi na uli sila magkalapit ni Alex. She knew how to appreciate someone na nagawan siya ng kabutihan at iyon ang isa sa magagandang ugali nito. Ayaw na niyang bumait ito sa kanya dahil baka lalo siyang ma-inlove dito. "Dude, are you still there?" Tanong ni Tristan na nasa kabilang linya pa rin ng telepono. "Yes, I'm still here," sagot niya. "I'm sorry dude, I know you're a busy person, pero sa'yo ko inihabilin si Alex. Alam ko rin na hindi maganda ang naging samahan ninyo noon, pero sana ay pagpasensyahan mo na lang siya minsan." Anito. Bumuntong hininga siya. Nasa Davao siya nang malaman niya mula rito ang nangyari kina Alex at Robbie. Kahit hindi pa tapos ang kontrata niya roon ay umuwi siya. Bukod sa pabor na ipinakausap ni Tristan sa kanya, higit na bugso ng damdamin ang dahilan kaya siya umuwi. Nasasabik siyang makita ang lihim niyang minamahal. Damn it, this time he needed to face his fear. No time for cowardice. Muli siyang bumuntong hininga bago nagsalita. "Dude, I have something to tell you," wika niya. "It's now or never." "Alex, ikaw nga ba yan?" Tanong ni Yen pagkakita sa kanya. Tuloy-tuloy lang siyang pumasok sa shop niya at sa loob ng kanyang pribadong opisina. Pagal na umupo siya sa swivel chair at yumup-yup. "Are you okay, Alex?" Tanong ng kaibigan niya na sumunod pala sa kanya. "You're supposed to be relaxed and cool right now. But why do you look more upset? Parang hindi ka lang heartbroken. Parang namatayan ka." "I'm not literally dead, but my heart doesn't seem like it's beating." Nararamdaman niyang manhid na iyon at tanging sakit at pait na lamang ang bumabalot doon. Bumuntong hininga siya. She needed to move on with her life. Kahit pagaano kasakit sa kanya ang magkasunod na dagok na dumating sa buhay niya, ay kailangan niyang magpatuloy sa buhay niya. Mas marami siyang dapat asikasuhin at unahin. She needed to focus on herself and her career. "Pagod lang ako sa biyahe. Kauuwi ko lang kaninang madaling araw sa kondo at wala pa akong tulog dahil dito ako dumiretso," paliwanag niya. "Ganun ba? Bakit hindi mo kaagad sinabi?" Anito kapag kuwan ay tumawa. "Wait lang friendship ha, ikukuha kita ng makakain mo at gamot na rin sa sakit ng ulo, okay?" Nakangiting tura nito. "That's a good idea, Yen." Pilit ang ngiting saad niya. Nang makalabas na ang kaibigan niya, ay nanumbalik ang kalungkutan niya. Ipinasya niyang umalis na sa Cortez Mansion dahil wala na ring dahilan para magstay pa siya ng matagal doon. The more na nakikita niya si Josh, the more na masasaktan lang siya. Umalis siya ng bahay ng mga Cortez kaninang madaling araw at lingid iyon sa kaalaman ni Josh. Hindi kasi niya kayang magpaalam sa binata. Ni kausapin ito ay natatakot siyang gawin dahil baka bumigay siya at maipagtapat niya rito ang nararamdaman niya. Ayaw niyang makagulo pa rito at sa nobya nito na sa tingin niya ay deserving sa binata. Kay was a kind and beautiful person, kaya bagay lang ang dalawa. Sa naisip ay nagdugo na naman ang puso niya. Pusang dumaloy ang mga luha mula sa mga mata niya. "I'm going to be fine.
You're going to be alright, Alexis Joy. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Yen, ay dagli niyang pinunasan ang mga luha niya at nagkunwari na okay lang siya kahit nasa loob niya ay wasak na wasak ang puso niya. Days and weeks passed. Pilit na namuhay ng normal si Alex kahit ni minsan ay hindi nawaglit sa isip niya si Josh. Miss na niya ito. Nagpakaabala siya sa trabaho at pilit na nilibang ang sarili. Nang araw na iyon, nagpa-pre-sell si Alex at nag-organize ng isang fashion show bago isapubliko ang lahat ng new designs niya. It was a prestigious event. Madalas ay mayayaman at sikat na tao sa bansa ang dumadalo upang saksihan at personal na makita ang mga bago niyang disenyo. At bilang isa sa mga kilalang fashion designer, markado na sa kalendaryo ang araw na iyon. Congratulations, Alex! Your designs are really beautiful and elegant. Tuwang-tuwa siya sa naging resulta ng event. Next week ay ilalabas na sa market ang mga damit na dinisenyo niya kaya excited na siya. Friendship! Your fashion show was a big success! The best ka talaga! Tuwang-tuwang saad ni Yen. Thanks! Ginagawa ko talaga ang lahat para mapaganda ang trabaho ko. Aniya. Correct ka dyan. Enough na muna sa mga walang kwentang bagay. Focus lang sa bagay na alam mong mas magpapasaya sa'yo. Komento nito. Maya-maya ay lumabas na rin ito ng shop dahil may importante pa raw itong aasikasuhin. Paano niya makakalimutan ang bagay na magpapasaya sa kanya kung hanggang ngayon ay ito pa rin ang laman ng isip niya? Stop thinking about him, Alex. Kailangan mong kalimutan si Josh sa ayaw at sa gusto mo. Tandaan mo, magpapakasal na siya. Kusang dumaloy ang mga luha mula sa mga mata niya. Nasa ganoon siyang estado nang bumukas ang pinto. Mabilis niyang tinuyo ang mga luha at may ngiti sa mga labing tumingin sa bagong dating. Nagulat siya nang makita ang lalaking natutuhan na niyang kalimutan. The man she used to love. Alex, tawag ni Robbie. Gusto niyang bigyan ito ng sampal at sumbatan sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya, but she felt numb. Nakalapit na ito sa kanya ay hindi pa rin siya makapagsalita. Honey, muling tawag nito sa kanya at bago pa siya nakakilos ay mahigpit na siya nitong nayakap. Please listen to me first, Alex, bago mo ako sumbatan at sampalin. Anito habang yakap pa rin siya. I came here to tell you everything. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya, ngunit mahigpit naman itong hinawakan ang mga kamay niya na para bang ayaw na nitong bitawan ang mga iyon. Tahimik lamang siya habang nakatingin sa dating nobyo. That time, malaki ang problema sa family ko at kailangan kong tulungan ang mga magulang ko. May malaking pagkakautang ang pamilya ko at nasa ospital noon si Rockwell dahil na-aksidente siya at malala ang kondisyon. Kailangan ko siyang dalhin sa Amerika para ipagamot at iyon lang ang tanging paraan ko para iligtas ang kapatid ko. Anito na nag-uumpisa ng sumungaw ang mga luha sa mga mata nito. Ramdam niyang nagsasabi ito ng totoo. Kilala niya si Robbie. Alam niya kung kailan ito nagsisinungaling. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Alex. Iniwan kita dahil... Iniwan mo ako dahil ayaw mong humingi ng tulong sa akin dahil alam mong hindi kita kayang tiisin? Putol niya sa sasabihin pa nito. Natitiyak niyang iyon nga iyon. Isa iyon sa mga nagustuhan niya rito. May paninindigan ito. Kung kaya nitong solusyonan ang problema ng mag-isa, ay gagawin nito. Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin ang totoo? Maiintindihan ko naman kung tutulungan mo muna ang pamilya mo. Maghihintay naman ako, Robbie. Hindi mo na ako kailangang iwan pa. Aniya sa wakas ay nasabi niya ang gusto niyang sabihin. Pero iniwan mo pa rin ako. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan sa pag-alis mo nang hindi ko alam ang totoong dahilan. Iniisip ko kung may mali ba sa akin?
Kung may pagkukulang ba ako? Napakasakit ng ginawa mo. Umiiyak na sumbat niya. Muli siyang niyakap nito. Break time, kaya wala ang mga staff niya at siya naman ay may inaasikaso kaya malaya niyang nailabas ang sama ng loob niya sa dating kasintahan. Mas nasasaktan siya ngayon na alam na niya ang katotohanan. Kung kailan natutuhan na niyang kalimutan ang nobyo, ay saka naman ito dumating muli. At si Josh, ito ang lalaking mahal niya ngayon, pero heto at nasasaktan pa rin siya dahil nagmahal nga uli siya ngunit sa lalaking may commitment na sa iba at malapit ng ikasal. Humagulhol na siya ng tuluyan dahil sa mga huling naisip. Hindi na yata siya liligaya pa muli. Itinaas nito ang mukha niya at masuyong tinuyo ang mga luha niya sa pamamagitan ng mga daliri nito. Masakit din sa akin na iwan ka, Alex, because you're still in my mind and in my heart until now. Kaya nga bumalik ako para humingi ng tawad sa iyo at hingin uli ang tiwala mo. I love you so much, Alex. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ko. Anito habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi niya alam ang gagawin nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha niya. I love you, Alex. Anas nito sa pagitan ng mga halik. Nanatiling tikom ang mga labi niya. Hindi tumutugon. Pinapakiramdaman niya ang sarili habang nasa mga bisig ni Robbie at magkalapat ang mga labi nila. Inaasahan pa rin niya na kahit paano ay may natitirang pagkasabik sa kanya, subalit bigo siyang apuhapin ang pakiramdam na iyon. Tila na walang parang bula ang dating pagmamahal niya kay Robbie. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking iniyakan niya noon at ang lalaking kaharap niya ngayon ay iisa. Pakiramdam niya ay estranghero na ito sa puso niya. Kumbaga sa computer, hindi na ito ma-access ng puso niya. Because Robbie is just a part of your past now. And because there is someone who you really love, na kahit ilang lalaki pa ang dumating, siya pa rin ang nag-iisang lalaking minahal mo mula noon hanggang ngayon. Oh, we didn't mean to interrupt. Narinig niyang sabi ng isang pamilyar na boses ng babae. Kaagad na humiwalay si Alex kay Robbie at binalingan ang pinanggalingan ng boses. Ganoon na lamang ang panggigilalas niya nang makita sa entrance ng shop sina Josh at Kay. There was a shocked look on his face. Tila pinupunit na papel ang puso niya nang makita niyang may bitbit pang bouquet of flowers si Kay. Mukhang nag-date ang dalawa. Nandito ba ang mga ito para sa detalye ng wedding dress ni Kay? It's okay, sabi ni Robbie. My fiancé and I were just having a conversation. She inhaled sharply. Pinigil niya ang nararamdaman at nagkunwaring normal lang ang lahat kahit mamatay-matay na siya na makita ang mga itong magkasama. She felt giddy and dizzy at the same time, kaya wala sa sariling napahawak siya sa kamay ni Ross. Honey, are you okay? Yes, I'm fine, Robbie. Sagot ni Alex sa tanong nito. But the truth was, she was suffering inside. Nang muli siyang tumingin sa gawin ni Josh, napansin niyang tila nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Pero hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Gusto mo, ako na muna ang mag-assist sa kanila? Magpahinga ka na lang muna sa office. Masuyong sabi ni Robbie. Umiling siya at magsasalita sana nang agawin ni Josh ang atensyon nila. Hey, it's better kung bumalik na lang tayo sa susunod na araw para sa wedding dress mo. Ani Josh sa babae. Oh, okay, wika ni Kay. Pero halata ang disappointment sa mukha nito. Bago lumabas ang magkasintahan, ay mabilis na sumulyap pa sa kanya si Josh. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya nang magkahawa kamay pang lumabas ang dalawa. Nang mawala na ang mga ito, walang salitang naglakad siya papasok sa opisina niya at yumupyup sa mesa.
Alex? Are you okay, honey? Narinig niyang tanong ni Robbie na sumunod pala sa kanya. Don't worry about me, Robbie, she said. Pero hindi pa rin niya napigilan ang sariling ilabas ang nararamdaman. Tahimik siyang umiiyak. Naramdaman niyang hinaplos ni Robbie ang kanyang ulo. Alex, narinig niyang bumuntong hininga ito. Take a rest, honey. I know you're tired. Babalik na lang ako later para sunduin ka. Saad nito bago lumabas ng opisina niya. When she was finally alone, noon lang lumakas ang pag-iyak niya. Gusto niyang sumigaw at umiyak ng malakas para mailabas niya ang nararamdaman. Mahal na mahal niya si Josh at hindi niya alam kung paano niya makakalimutan ito. Lalo niyang napatunayan sa sarili niya na mas matimbang ang pagmamahal na nararamdaman niya ngayon kay Josh kaysa noon kay Robbie. Ni hindi na nga niya napansin ang dating nobyo nang makita niya si Josh kahit halos isang buwan lang ang lumipas mula nang magkahiwalay sila ni Robbie. Sa pagkakataong iyon, mukhang mas mahihirapan siyang kalimutan si Josh. Paano ba niya kalilimutan ang binata kung ang puso naman niya ang ayaw lumimot? Kinabukasan, nagambala ang pag-iisa ni Alex nang humahangos na lumapit sa kanya si Yen. Oh my God, friendship! This is ridiculous! Yen exclaimed. What's the matter, Yen? Nakakunot noong tanong niya. Napansin niya ang magazine na hawak nito. Read this article. Magugulat ka kung ano ang nakasulat dyan. Iniabot nito sa kanya ang magazine. Bago niya inabot iyon, may problema ba, Yen? Kinakabahang tanong niya. Just read it first, Alex. Binasa niya ang artikulo. These are all lies. Paano nila nagawang insultuhin ako? Kahit kailan ay hindi ako nangopya ng mga design. I have my own originality, so how could they accuse me of such a thing? She said in an angry tone. Nilapitan siya ni Yen. Friend, calm down, okay? Nag-aalalang sabi nito. No way! Paano siya magpapakahinahon kung nasira na ang pangalan niya? Hindi pa nangyari sa kanya ang ganoong bagay. Maganda ang takbo ng karir niya dahil wala siyang ginagawang masama. Lahat ng iyon ay pinaghihirapan niya kaya nakarating siya sa kinalalagyan niya ngayon. Kahit kailan ay hindi ako nangopya ng designs. Lahat ng iyon ay inisip at pinaghirapan ko, Yen. Mangiyak-ngiyak na wika niya. Balisa na rin siya at hindi mapakali. Alam ko, Alex. Pero paano at bakit nila naisulat ang article na ito? Ibig sabihin, may gustong sumira sa pangalan mo. Gusto kang hilahin pababa. Hindi na alam ni Alex ang gagawin. Sino naman ang maninira sa kanya? Wala siyang kilalang kagalit niya. Nagambala ang pag-uusap nila nang pumasok ang isa sa mga sales crew niya. Ma'am, may mga press pong naghahanap sa inyo sa labas. Gusto raw nila kayong interviewin. Nagpapasaklolong tumingin siya kay Yen. Naintindihan naman siya nito. Okay, ako ang haharap sa kanila. Diyan ka na muna. Anito. Nasa pintuan na si Yen nang muling bumukas iyon. Nakita niya ang pagsimangot ng kaibigan niya nang makita si Robbie. Alam na rin kasi nito na nakikipagbalikan sa kanya si Robbie. What happened here, honey? Bakit maraming press sa labas ng shop? Tanong nito habang papalapit sa kanya. Bumuntong hininga siya bago niya iniabot dito ang magazine. May gustong sumira sa pangalan ko. Aniya na nasa mukha ang matinding stress. Halata ang pagkagulat ni Robbie nang makita at mabasa ang article sa magazine, ngunit nanatili lamang itong tahimik at ibinalik sa kanya ang magazine. Nahilot niya ang sentido nang biglang sumakit iyon. Mina-migraine siya kapag problemado siya, lalo na pagdating sa trabaho. Palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang taong gustong sumira sa pangalan niya. Hindi pa siya nagkaroon ng mga kagalit, lalo ng mga kaaway sa industriyang kinabibilangan niya. Kadalasan pa nga ay mas marami na siyang kaibigan dahil sa trabaho niya.
Pero kung sino man siya, hindi ako magpapatalo sa kanya. Kung gusto niyang sirain ang pangalan ko, hindi ko yun mapapayagan. Nagulat si Alex nang maramdaman niya ang malalambot na kamay ni Robbie sa kanyang ulo at masuyo itong hinilot. Mula nang dumating ako ay palagi ka na lang nakasimangot, honey. Bakit hindi ka muna mag-relax at magpahinga? Yung taong gustong sumira sa pangalan mo, siguradong naiinggit sa'yo, lalo na sa kinalalagyan mo ngayon. Kaya wag mo siyang pag-aksayahan ng panahon dahil kahit anong mangyari, sa'yo pa rin ako kakampi dahil alam kong born talented ka, Alex. Kahit paano ay nakabawas sa mabigat na dinadala niya ang mga sinabi nito. Pinalakas ng mga iyon ang loob niya at hindi niya napigilang mapangiti. Hindi pa rin nagbabago si Robbie. He was still sweet as ever. Bigla siyang natigilan. Bibigyan ba niya ng pagkakataon ang sarili niya na mahalin uli si Robbie sa kabila ng ginawa nito noon sa kanya? Why not? Ilang araw na itong nakikipagbalikan sa kanya at ramdam niya ang sinseridad nito. Ramdam naman niyang mahal pa siya nito. She even talked to Rockwell, ang nakababatang kapatid ni Robbie. Nakausap niya ito sa phone at humihingi ng tawad sa kanya dahil sa nangyari sa kanila ng kuya nito. Nagsorry si Rockwell dahil nadamay raw ang relasyon nila ni Robbie dahil mas inuna ng kuya nito ang pamilya nito kaysa sa kanya. Pero paano kung gawin uli niya ang ginawa niya noon? At saka, iba na ang nilalaman ng puso mo ngayon, Alex. Don't you think you're being unfair to Robbie kung makikipagbalikan ka sa kanya? Baka maging rebound mo lang siya. Bumuntong hininga siya. Naguguluhan pa rin. Nagtatalo ang isip at puso niya. Sinasabi ng isip niya na makipagbalikan siya kay Robbie pero tumututol naman ang puso niya. Mas mabuting palipasin muna niya ang pait sa puso niya. Hindi pa siya handang magmahal uli kahit pa kay Robbie. Kung sana ay madali lang niyang nakalimutan si Josh katulad ng paglimot niya noon sa dating nobyo. Look, Alex, do you know her? Siya ang nagke-claim na sa kanya ang designs mo na kinokopya mo lang daw sa kanya. Ani Yen, isang araw nang puntahan siya nito sa condominium unit niya. Ilang araw na siyang hindi pumapasok sa shop. Minabuti muna niyang magpahinga at huwag magpakita sa publiko. Hindi pa siya handang magsalita tungkol sa issue. Mabilis siyang bumangon sa kama at tumunghay. Nakita niya sa laptop ng kaibigan niya ang sinasabi nito. Jam Ramirez, a fashion designer? Basa niya sa itaas ng litrato ng isang maganda at mayamang babae. Jam Ramirez was from the US and came from a rich and powerful family. I don't know her. Ngayon ko pa nga lang nakita ang mukha niya. Aniya. Binasa niya lahat ng impormasyon tungkol sa babae. Nang ipakita isa-isa ang mga litrato na di umano ay disenyo ni Jam Ramirez, ay nahablot niya ng di oras ang laptop at pinagkatitigan ang mga damit. Iisang-iisa nga ang mga disenyo, pati ang mga kulay at materials na ginamit ninyo. Paano nangyari iyon? Nagtatakang tanong ni Yen, her eyes wide in disgust. She's the copycat. She copied my designs. Galit na bulalas niya. I believe you. Pero paano mo naman mapapaniwala ang ibang tao na ang Jam Ramirez na yan ang nangopya ng designs mo at ikaw ang orihinal? Bumuntong hininga siya. May point ang kaibigan niya. Paano nga ba niya mapapatunayan iyon? Kailangan niya ng mga ebidensya na sa kanya ang mga designs. She stood up. Her sketchbook. Naroon ang mga patunay na siya ang original designer dahil may mga dates ang mga sketch niya. May mga pirma pa niya. She even wrote down the materials and the things she needed for the designs. Nagsimula siyang maghanap. Ano ba ang hinahanap mo, Alex? 3 oras mo nang ginagalugad ang mga gamit mo. Agaw ni Yen sa atensyon niya. May sketchbook, Yen. Naroon ang ebidensya na magpapatunay na ako ang orihinal na nagdesign ng Summer Sunshine. Aniya. Summer Sunshine was the name of her collection. Oo nga. Nasaan na ang sketchbook mo? Tanong nito.
Hindi ko nga mahanap. Nawawala yata. Pagod na umupo siya sa gilid ng kama at umiiyak. Lumapit si Yen sa kanya. Paanong mawawala? Palagi mo namang dala yun, di ba? At saka, paano mo nagawa ang Summer Sunshine kung wala ang mga sketch mo? Pinunasan niya ang mga luha. Last month ko pa iyon napansing nawawala. Akala ko nga narito lang sa unit ko kaya hindi ko na hinanap pa. Gumawa ako ng bago dahil alam ko naman ang bawat detalye ng mga damit ko dahil ako mismo ang nakaisip nun. Hindi ko inisip na nawawala na pala dahil wala na naman ibang taong pumapasok dito kundi ikaw lang, aniya. At si Robbie, dagdag nito. She was stunned for a moment. Oo, malimit nga palang bumisita noon ang dating nobyo niya sa kanyang unit. Pero bakit naman ito kukunin ang sketchbook niya? Unless may dahilan ito. Nang maalala si Robbie ay sakalang niya napansing ilang araw na pala itong hindi nagpapakita sa kanya. Madalas ay tumatawag lang ito sa phone o nagte-text. Ang alam niya ay may importante itong inaasikaso kaya hindi siya nadadalaw. Kaagad niyang tinawagan ang binata, ngunit nakapatay ang cellphone nito. My God, Josh, you're here! Paano mo nalaman na bumalik ako sa Pilipinas? Instinct. Formal na sagot niya sa magandang babae na sumalubong sa kanya at umangkla ang mga braso sa leeg niya. Alam nito na may importante silang pag-uusapan. The woman groaned, which made her sound like a toddler. By the way, I've missed you, sweetie, she said, then kissed him deeply. Mabilis siyang humiwalay rito. You're still a boring kisser, sweetie. Nakasimangot na komento nito. As far as I can remember, we've never had a relationship, Miss Ramirez. Formal pa ring sagot niya. Yeah, it was just a kiss of greeting. Lihim siyang sumimangot. He hated flirty women. Lihim na pinunasan niya ang bibig. Kapag kuwan, ay biglang sumagi sa isip niya si Alex. May pait na lumukob sa puso niya. Noong gabi nakausap niya si Tristan, ay naipagtapat na niya rito sa wakas ang nararamdaman niya para sa kapatid nito. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Nag-aalala rin kasi siya sa sasabihin ng pamilya nito, lalo na ang kaibigan niya. Sinabi niya kay Tristan na mahal niya ang kapatid nito noon pa man. Hindi naman nagalit ang kaibigan niya. Nagulat lang. Ngunit naroon ang pagsuporta nito. Kung ikaw ang magiging brother-in-law ko, wala akong tutol, dude, dahil kilalang kilala na kita. Natuwa siya sa sinabi ni Tristan. Handa na siyang magtapat kay Alex, subalit nalaman niya na bumalik na pala ito sa Maynila ng umagang iyon. Malungkot siya dahil nabigo na naman siya. Hindi na naman natuloy ang gagawin niyang pagtatapat. Ngunit hindi siya susuko. Balak sana niya itong sundan sa Maynila pero biglang nagkaroon ng problema sa contract niya sa Davao. Inasikaso muna niya iyon at ilang linggong inabala ang sarili sa trabaho na isang buwan din niyang napabayaan sa mga tauhan niya. Nang magkaroon na siya ng pagkakataon ay lumuwas kaagad siya sa Maynila para makita si Alex. Pero nagkasalubong lang sila ni Kay noon sa lobby ng shop ni Alex. Patungo rin pala si Kay roon. Nagulat ito nang makita siya na may dalang bouquet of flowers. Wala na siyang nagawa kundi ipagtapat kay Kay ang balak niyang pagtatapat kay Alex. Na-excite naman si Kay sa mangyayari dahil noon pa man ay alam na nitong may gusto siya kay Alex. Kay had been his friend ever since he was in college. Ang nag-iisang babaeng kaibigan niya noon. Medyo boyish kasi ito at nagkakasundo sila sa ilang mga bagay kaya naging matalik silang magkaibigan. Alam nito ang istorya nila ni Alex dahil isa ito sa mga nagtutulak sa kanya noon na ligawan ang dalaga. Dangan lang at masyado siyang naduwag noon kaya tumanda siyang walang girlfriend. May mga niligawan naman siya. Hindi naman nagtatagal at hindi niya itinutuloy dahil nakokonsensya siya. Si Alex ang mahal niya at ang nag-iisang babae sa puso niya.
Pero kung kailan desidido na siyang magtapat kay Alex, ay nagkaroon ulit ng problema. Nakita niyang magkayakap at naghahalikan sina Alex at Robbie. Labis siyang nasaktan. Pakiramdam niya ay tinadyakan ng ilang ulit ang puso niya sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Hindi niya kinaya ang nakita, lalo na nang malaman niyang nagkabalikan na pala ang dalawa. Kaagad siyang umalis at pati si Kay na nagtungo sa shop ni Alex para magpagawa ng wedding dress nito ay sunundan siya palabas ng shop. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nababawasan ang kirot at pait na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay lalo iyong nadagdagan sa mga araw na nagdaraan kapag naiisip niyang masayang magkasama si Alex at ang Robbie na iyon. Hanggang kailan kaya itatago ni Josh ang nararamdaman niya kay Alex? Maging malinaw pa kaya ang damdamin nila para sa isa't isa? Parehong may maling akala sila sa isa't isa. Paano kaya nila malalaman ang katotohanan? Abangan natin sa susunod na kabanata.